Maraming salamat po, kagalang-galang na Pastor Olan. Sa atin po lahat, magandang hapon po. At alam namin at alam natin na tayong lahat ng narito ay pinagpala ng ating mahabaging Diyos. Amen po ba? Ayan. Ang ating pong tatalakayin sa araw ng Panginoon ay bilang 39 na may pahina 104. At may ganitong katanungan. Ang sabi po, ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalimang utos? Pero bago po natin sagutin ang hinihingi ng ikalimang utos, ay atin po munang alamin kung ano ang ikalimang utos. Ang sabi po ng aklat ng Exodo, chapter 20, verse 12, ay ganito ang sinasabi. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Nais ko po munang halawin ng kaunti ang tungkol sa batas ng Diyos na kanina pa natin pinag-uusapan ayon sa mensahe ng ating mahal na pastor. Ano po? Total, ito rin ang ating pinag-aaralan, ang 10 utos, ay hinalaw ko po ng kaunti. Ng kaunti lang, no? Itong batas. At dito, ay napakukulang pansin na ang tao ay hindi nilikha na nagsasarili. Kung saan ay malaya upang ang batas ay para sa kanilang sarili. Subalit, may pagkamakasarili, paksa para sa batas ng Diyos. Ito ay hindi paghihirap sapagkat ang Diyos ang lumikha sa tao. Sa ganitong isang paraan, kung saan nagpapasalamat, pagsunod ay nagdadala sa Kanya ng pinakamataas na kaligayahan. Tungkulin at galak ay magkasabay na ginawa ni Jesus. Ang pagkahulog ng puso ng tao ay pagkamuhi sa batas ng Diyos. Sapagkat ito ay isang batas at sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. Sa mga nakakaalam kay Kristo, subalit magpasya, hindi lamang kung saan na sila ay may pagmamahal sa batas at nais para ito ay ingatan para malugod ang Diyos at sa pasasalamat para sa biyaya. Ngayon din, kung saan ang banal na Espiritu ay nangungulo sa kanila para sa isang antas ng pagsunod kung saan ay hindi kailanman inuna. Ang batas ng Biblia ay iba't ibang uri. Ang moral na batas ay nag-uutos ng personal at pag-uugali ng komunidad kung saan ay laging ating tungkulin. Ang pampulitikong batas ng lumang tipan ay inilapat na prinsipyo ng moral na batas para sa pambansang sitwasyon ng Israel. Ang batas ng lumang tipan tungkol sa kadalisayan ng seremonyal, pagkain at sakripisyo ay pansamantalang layunin ng pagpapatibay ng pagtuturo. Sila ay kinansila ng bagong tipan sapagkat ang kahulugan na ibig sabihin ng kanilang sagisag ay nagkaroon ng katuparan. Iniutos ng Diyos ang kabuuan ng pagsunod para sa bawat tao upang ang lahat ay damay sa kanyang batas. Bilang ang Westminster Larger Catechism number 99 na nagsasabi na ang batas ay nagbubuklod ang buong sangkatauhan sa pagsunod magpakailanman. Ito ay spiritual at totoo ang pagkaunawa.
kaloobang pagmamahal, at lahat ng ibang lakas ng mga kaluluwa bilang mabuti, bilang mga salita, gumagana at kilos sa ibang salita, mga pagdanasa bilang mabuti, bilang aksyon, dapat maging tama. Hinahatulan ni Jesus ang pagpapaimbabaw, magsikap para takpan ang panloob na katwiran na may isang pinapakitang paimbabaw. Tangi sa riyan, ang mga corollary ng mga batas ay parte ng nilalaman nito. Kung saan isang tungkuling mag-utos ang salungat na kasalanan ay ipinagbabawal at kung saan ang isang kasalanan ay bawal. Ang salungat na tungkulin ay pamahalaan. Ito po ay hinalaw ko sa isang book kung saan po sa Batas ng Diyos na nakatala sa ESV Study Bible. Ngayon, balik po tayo. Ipinahayag po ng araw ng Panginoon bilang 34 na may tanong na paano nga ba nahati ang mga kautusang ito. Sinasabi po ng katisismo na ang kautusan o 10 utos ng Diyos ay nahati sa 2 bahagi lamang. Yung pong unang utos hanggang 4, ano po? Ito ang unang bahagi ay nagtutulak kung paano tayo dapat mamuhay nang ayon sa ating kaugnayan sa Diyos. At ang pangalawa naman ay kung ano ang tungkulin natin sa ating kapwa. Ito po yung utos bilang 5 hanggang 10. Sa kabuuan, ito po ay naglalarawan ng pag-ibig, katulad sinabi ni Pastor Olan kanina, na ang kabuuan ng Biblia ay pag-ibig. Kaya ito po ay naglalarawan ng pag-ibig wala na. Pangalawa, sa kabuuan, ito po ay naglalarawan ng pag-ibig kung paano natin susundin ang kautusan na ibigin natin ang Diyos. Ang sabi po dito sa Deuteronomio, chapter 6, verse 4 and 5. At kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Yun naman ang sabi ng Mateo 22:39. Ang moral na batas ng Diyos ay masagana. Nakatakda sa banal na kasulatan sa Dekalogo o 10 utos ang iba'y batas ni Moises. Pangaral sa magitan ng mga propeta at ang katuruan ni Jesus. At ang Bagong Testamento ng sulat, ang batas ng Diyos ay sumasalamin sa banal na katangian at kanyang layunin. Para sa paglikha sa tao, iniutos ng Diyos ang pag-uugali kung saan ay nakalulugod sa Kanya at ipinagbabawal kung ano nakakasakit sa Kanya. Binuod ni Jesus ang moral na batas sa 2 dakilang kautusan. Una, para ibigin ang Diyos. Pangalawa, para ibigin ang ating kapwa. Ito po ay masusumpungan sa aklat ng Mateo, chapter 22, verse 37 hanggang 40. Sinabi niya na kung saan sa 2 ito umaasa, lahat ang Lumang Testamento ng moral na tagubilin, ang pagtuturong moral ni Kristo at ang kanyang mga apostol ay lumalim sa lumang batas at muling ginawa para sa bagong pangyayari. Pamumuhay sa kaharian ng Diyos na kung saan ay tagapagligtas ang naghahari. Ang bayan ng Diyos ay tinawag para mumuhay sa pagpapakabanal. Pamumuhay sa gitna ng isang masamang daigdig. Ang tanong po, ang araw ng Panginoon bilang 39, ano ang hinihingi ng Diyos sa 5 utos? Ay, ito po ang sagot. Na ipamalas ko ang paggalang,
pag-ibig at katapatan sa aking ama at ina. At sa lahat ng mga kapangyarihan sa akin, magpapasakop ng may nararapat na pagsunod sa kanilang mabubuting tuntunin at pagtutuwid, pati na rin sa pagtitega sa kanilang kahinaan at kakulangan. Dahil kalooban ng Diyos na tayo'y pangasiwaan sa pamamagitan ng kanilang kamay. Ang Biblia ay naglalarawan ng isang maliwanag na autoridad. Ang kaayusan sa loob ng pamilya, kung saan ang asawang lalaki ay upang pamunuan ng asawang babae at ang magulang ay para pangunahan ang mga anak. Subalit, nararapat na ang pangunguna sa lahat ay dapat maging anyo ng ministeryo sa halip kaysa kalupitan. Kaya ang pantahanan, pangungunang tungkulin, dapat nakatayo sa pagtupad sa pagmamahal. Ano ang sinasabi ng Efeso sa 4? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakhin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ganyan din sinasabi ng Colosas 3:18-21. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagbalupitan. At sa verse 20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod diyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Makikita po natin na ang pang-apat na utos ay nangangailangan na ang puno ng sambahayan para pangunahan ang kanyang buong pamilya sa sa pagtalima sa araw ng papahinga o sa araw ng Sabat. Gayun din, ang panglimang utos ay nangangailangan na ang mga anak ay nararapat respeto at pasakop sa kanilang magulang. Ano ang sabi ng Efeso 6:1-3? Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Ang mga anak ay may responsibilidad para dalhin sa labas bahagi ng plano ni Kristo. Para dalhin ang pagkakaisa ng sangkatauhan. Sa panahong ito, pagkakaisa sa pagitan ng henerasyon. Ngunit para kay Pablo, parte na kung ang pagkakilala ng katangian ang kulto ng hintil bilang pagtayo sa ilalim ng paggadol ng Diyos kung saan ito ay marka sa pamamagitan ng mga anak na hindi pagsunod para sa kanilang magulang. Ang unang utos na may pangako. Ang batas ng Diyos ay nawalan ng kapangyarihan para kondenahin ang mga anak kay Kristo at ang pagsunod ng mga seremonyal na batas ay hindi naaangkop pagsunod sa kanilang katuparan kay Kristo. Gayunpaman, ang mabigat na pangyayari ng mga batas ay paghahayag ng katangian ng Diyos, permanenteng tamang prinsipyo. Ang isa sa ganito ay kung saan ang anak
ay dapat igalang ang kanilang magulang. Si Jesus ay isang naging halimbawa. Itinagda ni Jesus ang kanyang sarili, isang halimbawa bilang isang anak. Ang sabi sa Lucas 2, chapter 2, verse 51, siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. At pati ang kinabukasan ng kanyang ina. Ito ay sinabi doon sa Juan 19, chapter 19, verse 27. Nung siya ay nakapako sa krus, ano ang sabi ni Jesus Christ? Ina, ito ang iyong anak. At yung kanyang ina ay inampon ng isang alagad. Muhammad na lamang ating Panginoong Jesus, naalala niya pa ang kanyang magulang. Ano po? Ipinapakita ng katekismo at ng araling ito na kung paano ng anak ay dapat sumunod, rumispeto, gumalang sa ating mga mahal sa buhay tulad na isang pamilya na nagbibigay ng magandang tuntunin, maayos na puti. Hindi ka dadalhin ng magulang mo sa kasamaan. Dadalhin ka ng magulang mo sa katotohanan, sa kabutihan, sa pagitan ng aral ng Diyos na ating nasusumpungan. Saan? Sa banal na kasulatan. Inihayag ng pamilya ay upang maging isang komunidad ng pagtuturo at pagkatuto tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang mga anak ay dapat turuan at pasiglahin para gamitin kung saan ang turo bilang isang batayan para sa kanilang buhay. Anong sabi ng Kawikaan 1:8? Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ang disiplina ay nararapat na gamitin bilang isang nangangahulugang nagwawasto para pangunahan ang anak sa kabila ng pagiging parang isang bata. Kahangalan para sa sarili na kinokontrol ang karunungan, makatarungan ng isang layunin, pagmamahal, disiplina sa pamilya ng Diyos. Ang pamilya ay nangangahulugan para sa tungkulin bilang isang espiritual na pamantayan ng pagsunod. Ang sambahayan ay maging angkop ng bawat isang Kristiyano sa pangako. Sa panahon ng bagong tipan, ang kasangkapan ng kandidato para sa office na iglesia ay nilimitahan sa magitan ng pagmamasid ng kanilang sariling pamilya. Ang pagtatayo ng malusog na buhay ng pamilya ay palaging prioridad. Ang maglingkod sa Diyos. Tunay po na dapat nating ipamalas ang paggalang, pag-ibig at katapatan sa ating mga ama at ina at sa lahat ng may kapangyarihan sa atin. At dapat magpasakop na may nararapat na pagsunod sa kanilang mabubuting tuntunin at pagtutuwid. Gayun din naman, dapat nating pagtiyagaan ang kanilang kahinaan at kakulangan dahil kalooban ng Diyos tayo pangasiwaan sa pamagitan ng kanilang kamay. May lamang po yung 5 utos na hinihingi. Pero napakalamang at napakaganda nung gustong iparating sa atin ng katekismo, ng banal na kasulatan at higit sa lahat ng ating Panginoong Jesus. Naway na pagpala po ang bawat isa sa araw na dala ng 5 utos, pati na ang hinihingi nito, na igalang ninyo ang inyong ama at ina, sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako, na ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Tayo po muna sumuha at manalangin. Pinupuri ka namin na dakila Ama. Maraming salamat po sa iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Kami ay nagpupuri
sumasamba sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa ikalimang utos, sapagkat nalaman namin, Panginoon, na hindi namin ito nagawa nung kami panahon, Panginoon, ng aming anak ay maliliit pa. Sapagkat kami nung panahon nyo, kami nasa kasalanan. At ngayon, Panginoon, unti-unti mo inuturo sa amin. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sapagkat maaari naming sabihin ito sa aming mga apo upang may pagpatuloy, Panginoon, ang ebanghelyo na nais mo upang igalang ang mga magulang. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa banal na Espiritu. Salamat po sa buong kapatiran ng iglesyang ito na nananatili at kami nagkakaisa na papurihan ka, parangalan ka, luwalhati na yung banal na pangalan. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.